So, ayun. Lagi mong tatanungin kung ano yung nafe-feel. Kunyari, Masyado ako selfish. Jetro, okay lang ba sa'yo yung ganito? I mean, okay lang. Pero huwag mo, kasi ito napapansin ko pag nagtatanong ka, lumalakas yung boses mo like, yung ganun ko pa ito. Ala, masyado ba kabalandi? Ganun, di ba? Parang ang ang gagawin mo ganito lang. Kunya, nagsasalita ka ganun. So, yan, nagkukwenta ako, chu. Tapos sasabihin ko, ay, okay lang ba yung parang comfortable ka ba na nagkukwenta ako sa'yo ng ganito? Tapos pag sinabi, ay, naku, okay lang. Doon ka na magkwenta. Kung baga, hihingi ka ng tawag dito, ng assurance kung gusto niya pa ba makinig or what if ayaw niya na pala sa pwestong to, gusto niya nang umalis pero gusto ka pa rin niya gusto niya pa rin ikaw kausapin. Kumbaga lagi mo siyang tatanungin kasi ikaw yung nagkukwento nakikinig siya so kailangan kung magkukwento ka sa kanya dapat comfortable siya. So lagi mo siyang tatanungin kung comfortable ba siya, wag yung sa sarili mo na, ay, malandi ba ako? Uy, okay lang ba yung itsura ko? Or yung mga ganun. Kasi kailangan, pag may kinakausap ka, as much as possible, sila yung uunahin mo. Ganon. Kasi, pag ginawa mo yon gagawin rin nila yun sa'yo. Ganon kasi yun Parang, respect, ganon. Kunyari, pag naramdaman mong inuuna kita, syempre, maano ka na, ay, ang sweet naman na yung taong to, dapat unahin ko rin siya. So, meron na, ano na kayo? Patas na kayo. Ganun. Ewan ko kung nagigets ba yun. Yun kasi yung ginagawa ko Kunyari, pag nasa public place ako, may kausap ako mas matanda, inuuna ko sila. Parang inuuna ko yung nafe-feel nila. Dapat comfortable sila. Kasi pag ginagawa ko yun, ginagawa din nila sa akin. Yun. Tapos mararamdaman pa nila na sobrang special sila kasi inuuna mo sila kaysa sa sarili. Ganun din sa mga tanong-tanong. Uunahin mo dapat yung nararamdaman nila bago yung sarili. So yun lang naman yung Bibigay ba yung birth certificate natin? siguro. Ano kaya yung binibigay na enroll? Pero yung nandun kasi, mga nag-e-enroll. Pagkakuha ng card nila. Ay, kasi yung kailangan ko kasi sa requirements ko sa DLSU is requirements tsaka Yung birth certificate. Final card. Oo. Original. Nandito yun, di ba? Nung nakaraan, pinasa natin kay Sir Flor. Pag wala yun, hindi yung maka-enroll. Sinabi ko naman yung kay Sir. Hindi ko na makinuha, no? Oo. Hindi ko rin kinuha. Hindi ko na makinuha. Yung meron naman doon nagbibigay. Yung iba wala kasi baka nasa sa kanila na. Or kinuha. Pero, ako naman, okay na ba? Okay na ba yung kwento mo kay Jennifer? Oo. Gusto ko lang move on. Parang gusto mo lang, nag-rant ka lang para mas magaan. Nahihirapan ako if minsan nagiging bitter ba ako o nagiging better. If nagiging motivation pa siya na ayun, na-realize ko din kasi sa kanya or sa general na yung mga favorite person mo kasi is hindi rin pala siya. Lahat may expiration. Oo. Ang truly pala na hindi nang iiwan sa'yo simula pagkapanganak mo to elementary, high school is yung ikaw and si God. Yes, yung sarili mo talaga. Kaya sabi nila, 'di ba, always love yourself. Bago ka magmahal ng iba, dapat matuto kang mahalin mo yung sarili mo. Para once na mag-expired na yung taong nagmamahal sa'yo or yung feelings mo sa kanila, hindi ka masasaktan, hindi ikaw yung nawalan. Kasi alam mo may natira sa sarili mo. And parang ko na never put someone a special place in your heart. Sa Instagram yun. Relate ako. So ako naman, kay Christine, Harap mo sa sarili mo para makita ka mukha mo. so yung kay Christine naman, kasi grade 9 pa yung huli kong nagkagusto ko sa babae. Ay, tagal ah. Kumbaga meron akong nagagandahan pero not yung nagka-feelings. Tapos yung kay Christine naman, yung nakita ko siya, tapos ang talino niya, tapos ang ganda niya, tapos yung height niya, yun yung gusto ko sa babae. Hindi yan. Oo. Tapos sabi ko ewan ko, nagkagusto ko sa kanya bigla. Tapos sinabi ko yung kay Sunday. Ayun, sinabi ko yung kay Sunday, yung nasa bus kami. Sabi niya, talaga naging crush mo? Sabi ko, oo. Hindi niya daw makapaniwala kasi syempre akala niya sa lalaki lang ako gusto. Tapos, ayun.
Gusto kong, nung una gusto kong makipag-friend sa kanya, pero hindi na ako umasa. Kasi, Mas- I mean, umasa magiging friend ko siya. Kasi, sabi ko, ay, mga kaibigan na ito, sila Romer, sila ganito, ganyan. Wala akong pag-asa maging kaibigan ko. Sobrang ano na. Parang yung circle of friends niya ang tataas. Sa start. Oo, yun. So, ayun. Yun na naman yung kwento ko sa kanya. Kumbaga, nagustuhan ko siya. Tingin niya, Rose. Nagusto mo siya. Nagustuhan ko na siya nung nagkaroon kami ng eye interaction. Yung eye to eye. Yung pag bumabati siya. Yun na. Kahit hindi kami yung totally close, nagkagusto ko sa kanya. Kasi alam ko yung nasa kanya yung ugali na babae na gusto ko, yung matalino. Tapos, yung hindi sobrang study first. Kasi 'di ba, ayaw mo ng ganun. Ayaw ko nang umiinom. Ayoko rin naman ng totally umiinom, pero ayoko rin ng sobrang Napamura study trip. first. Ganun. Ewan ko na sa kanya lahat. Parang kaya niya rin Pwede naman maki-adapt. mag-make fun ng walang study, lang inuman. Hindi may, Oo. yun, proof ko. Like, Kumbaga okay lang. Parang hindi lang yun yung type mo na na saya, yung inuman. Kasi alam mong health yung yung kapalit mo. hindi rin, yung religion din. Religious kasi ako. Alam ko ikaw din. Ako hindi naman ako totally religious. Pero naiintindihan ko both sides. Kumbaga kung may hindi naniniwala, naiintindihan ko sila. Na-accept ko na. Hindi ko siya parang pinipilit. Agnostic siya. Respect. Bigay ko lang insight ko. Tapos siya magbigay insight. Find common ground. Hindi naman laging dapat yung maging division. Oo. Live in a diverse Yun yung world. yung tawag dito. Yun yung, ikaw kasi di ba pag may religious ka, ka na tawag dito, na-turn off ka na pag may taong ginagawa na against sa religion mo. Di ba? Kunyari, yung umiinom, Controversial din yung nagmumura. Controversial din yung LGBT sa Tas ako naman, pag religious din ako, religious yung family ko. Pero pag may nakikita naman akong ibang taong gumagawa ng ganito, umiinom, hindi ko sila hinihi totally. I mean, ikaw don't get me wrong, hindi mo sila hinihi. Kumbaga, hindi mo lang gusto yun. Ako, hindi ako nagka-come up sa conclusion na ayoko sa kanila, ayoko na sa kanya. Kumbaga, naiintindihan ko siya kasi, ito pala yung way niya para sumaya, o ganyan. Mata-turn off lang ako pag araw-araw niya yung ginagawa or palagi niya na. Kasi syempre, di ba, ayaw mo na magkaroon ng tao sa buhay mo na alcoholic. Kumbaga, pwede niyang i-express yung saya niya through alcohol. Pero wag naman yung bawat linggo umiinom, araw-araw umiinom. Kasi ayoko magkaroon ng addiction yun. Oo, addiction na tawag. Kaya sabi Hindi niya sa na akin, addiction. And personal preference ko naman daw yung red flag. Ayun. And hindi naman masyadong tama na i-red flag mo yung tao or i-judge. Dahil ganyan. Ganyan siya. Sabi niya. Kaya, Pero parang nata-turn off mo talaga ako. pero okay na yun. Pero hindi ko naman sila sinasabi na masama sila. No? Kumbaga lang, alam mo na sa sarili mo na hindi ito yung gusto mo. Pero hindi ka nagja-jump sa conclusion na masama na sila. Parang wala yung Wala ka sa pwestong i-judge na masama sila. Pero nasa pwesto ka sa sarili mo na ma-turn off sa kanila. Kasi syempre, personal preference na yun. Hindi sir pwede i-judge kasi hindi mo naman alam yung whole story ba't nagawa yun.